Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:05 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bukos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss, Lunes, Hulyo 13, tuig 2026. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. OCD6 Director Raul Fernandez nagpatagad sa inspeksyon sa mga nagkalaguba ng infrastruktura sa Leon, Iloilo, bungod sang Bagyo, Inday. Sobra 15 kalibo ang barangay official sa probinsya sang Iloilo magatipon para sa Liga Day 2026. Mga aspiring agripreneur sa Rion ginagda sa pagpasakop sa Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture. ICTTMO nagpatayan sang clamping operation sa Muliloni kag Fort San Pedro area. Pagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Personal nga gipadulungan ni Office of Civil Defense 6 Director Raul Fernandez ang mga nagkalaguba ang infrastruktura sa Banwa sang Leon bangod sang Bagyo, Inday. Ginpadulungan sang opisyal ang naguba nga Kamando Hanging Bridge sa Barangay Kamando, pati ng mga nagkalaguba nga dalan sa Barangay Gumbok, Banwa sang Leon. Katuyan sang inspeksyon nga may baloang kung ano kadako ang halit kag para ma-determinar man ang mga kinahanglanon para sa response, rehabilitation kag recovery efforts. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magtipo ng 15,500 barangay officials gikan sa lain-lain nga banwa sa probinsya sang Iloilo para sa selebrasyon sang Liga Day sa Hulyo 19 sa Iloilo Sports Complex. Suno kay Board Member Amalia Dibuque, Liga ng mga Barangay Iloilo Province President. Ini nang pinakadamo nga numero sang partisipante para sa Liga Day sang probinsya. Katuyan sang lihok, maghatag yuhom sa mga barangay official kakilaw ng ila importante nga papel sa paghatag serbisyo sa komunidad. Katuwan sang Liga Day, ang ceremonial turnover sang cheque, balor 200,000 kada barangay sa idalom sang bawat barangay makikinabang sang gobyerno nasyonal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, mga aspiring agripreneur sa Rion ginaga sa pagpasakop sa Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginaagda sang Department of Agriculture Western Visayas o kung DAWV ang tanan nga pamatanon sa riyon nga magpasakop sa Young Farmers Challenge o kung YFC. Ang YFC sa kaprograma sang gobyerno nga ginlunsar sang 2021 agud mag-inganyo sa mga pamatanon nga magsulod sa agrikultura kag magbulig sa ginahandong nga food security sang pungsod. Ang kompetisyon bukas para sa tanan nga Pilipino, edad 18 tubtob 30 anyos kag may ikasarang sa pagtukod sa negosyo sa rehiyon, angot sa pagpanguma kag pagpangisda. Bilang padya, ang sinuman nga magadaog sa provincial level ang magabaton sang 80,000 pesos. Samtang dugang nga 150,000 pesos ang igahatag sa tagdaog sa regional level kag 300,000 pesos ang nagahulat nga premyo sa national level. Magluwas sa kapital, ang DA Western Visayas nagahatag man sang paghanas kag pagiya agud magmadinalagon ang ilang negosyo. Para maging kwalipikado sa kompetisyon, ang tanan nga interesado kinahanglan lang nga magsumite sa mga ginapangayo nga mga dokumento antes ang pagtakop sang deadline nga gintala na sa Hulyo 15. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas,
Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ICT team mo nagpatay sa clamping operation sa Moliloni kag Fort San Pedro area. Detalye sa balita, General. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padayon ang pagpatuman sang clamping operation sa palibot sang syudad sang Iloilo, partikular sa mayor nga mga dalanon sa pagpanguna sang Iloilo City Traffic Transportation Management Office. Ginpangunahan sang enforcement team kag clearing team sang ICT team o ang paglibot sa pila ka mga area sa Moliloni Street padulong sa Fort San Pedro, Iloilo City. Pila ka mga salakyan nga naga-illegal park ang ginbutangan sang clamping device sang operation team bangod sang paglapas sa Regulation Ordinance 2014-191. Humalin sa mga motorsiklo kag four-wheel drive ang natigayon nga matikitan bangod sang on-road parking. Padayon ang pagpahanumdom sang ICT team o sa mga motorista nga magparada lang sa mga designated parking areas kag hindi mag-obstruct sa mayor nga mga dalanon agud marikawan nga mamultahan. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. National Peace Walk para sa West Philippine Sea nga gilunsar sa Manila nagapakita sang paghugbong. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpamunuan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang National Peace Walk para sa West Philippine Sea nga ginlunsar sa Quirino Grandstand. Ini nga tikang amo ang pagsaulog sang ikapulo nga tuig sang Arbitral Tribunal Award nga nagpasalig sang kinamatarong sang nasyon sa amo nga baybayon. Suno kay Teodoro, importante nga protektahan kagalungan ang West Philippine Sea para sa paalabuton nga masunod nga henerasyon sang mga Pilipino. Gindugang pa sang Defense Chief nga ang amo nga peace walk nagapakita sang pag-ugyon sa mga komunidad sa baybayon kag mga pumuluyo agod mabuligan sila nga makapangisda liwat sang hilway. Din siguro man ni Teodoro nga sa idalom sang pagpamuno ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. padayon ang DND kag Armed Forces of the Philippines sa pagpabakod sang kapabilidad sa nasyon para sa pagdepensa sang atong teritoryo. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kadiwa Healthy Market ginbuksan sa Bacolod City kadungan sang selebrasyon sang Nutrition Month. Detalye sang balita, JB. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginbuksan sa Bacolod City Government kaupo na Department of Agriculture ang Kadiwa Healthy Market kadungan sang selebrasyon sang Nutrition Month. Ang aktibidad hiwaton kada Biyernes 7:30 sa aga, tubtub 4 sa hapon sa atrium sa Bacolod City Government Center. Sa opening, 15 ka mga organisasyon sa mga manghuma kag mangisda gikan sa naglain nga barangay sa Bacolod ang nagadala sang ila tagsa ka preska di kalidad kag barato nga mga produkto. Ang kadiwa ni Ari at kita ang isa sa madamo nga programa nga ginaduso ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagatuyo nga maghatag sang barato kag masustansyang mapagkaon sa kada pamilya. Samtang ginabulikan ang pagbaligya sa mga lokal nga mga mangingisda kag mga manghuma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Badi na lagon nga nakatapos ang 175 ka partisipante sa pagpaydalon sa libre nga theoretical driving course sang LTO nga giniwat sa Zubiri Gym sa Banwasang Dao, Capiz. Kabayan sang handom nga maka-apply sang driver's license. Gintudloan naman ini sa mga nagapangunang alay sa dalanon kag sa kung paano mangin responsable nga motorista nga nagasuporta sa road safety campaign sang ahensya. Natigayon ang aktibidad sa pagpanikasog sang local government units sang Dao, Capiz sa pagpamuno ni Municipal Mayor Honorable Jose Jimbo Baruela. Kabuylog ang LTO Region 6 kag Dao Primary Care Facility. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, halos sa 9,000 nga senior citizen sa Bacolod City nakabaton sang tigpulo ka kilo nga bugas sa idalom sang bawat bayan makikinabang program. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabaton sing tigpulo ka kilo nga bugas idalom sang bawat bayan makikinabang program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang halos 9,000 ka senior citizen sa Bacolod City.
Ang among nga programa ang ginpatuman sa Bacolod City Government agud mabuligan ang mga senior citizen edad sa 65 anyos o kun pataas kag wala pa nakabaton sang social pension halin sa lokal kag national nga gobyerno. Suno sa Bacolod City Government, umpisa sang ginsuguran ang rollout, nagdangat na sa 8,942 ka senior citizen halin sa 6 ka barangay sang syudad ang nakabenepisyo sa programa. Kadungan sang ginpatgay nga rollout sang bugas, ginpalabot ni Bacolod City Mayor Gasataya ang iya lubos nga pagpasalamat kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG sa paghatag katumanan sang programa. Ginalauman nga magadugang pa ang numero sa mga senior citizen nga makabaton sang bugas sa mga masunod nga inadlaw. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 4-page program sang administrasyon ni PBBM nagapamatuod sa handom sa mga Pilipino. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nangin matuod na ang handom sa mga Tarlakenyo na makabalay sa idalom sang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginpangunahan ni na DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling kag Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta sa giniwat nga simple nga seremonya ang paghatag sang housing unit sa mga benepisyaryo sang 4PH program, ang flagship housing project ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sang nagligad nga Miyerkules sa Tarlac. Pila ka mga benepisyaryo ang makabaton sang ilang mga symbolic keys para sa mga socialized housing units sa Brentwood Residence. Sunod sa pamunuan sang Apex Homes, ang estratehiko nga lokasyon sang Brentwood Residence may kabilugan nga 9,000 socialized housing units. Ginsiguro man ni Secretary Aliling nga padayon ang ila pagbisita kag pag-inspeksyon sa mga ready for occupancy units sa tanan nga bahin sang pungsod, agud masiguro ang madasig nga pagpatuman sang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pilipinas madamo na sang kadaragan sa sulod sa kadekada nga pagdaog kontra China sa West Philippine Sea. Detalye sang balita, WVSU intern Raylin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpabutsyag sang kumpiyansa si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nga madamo na sang kadalagan na ng Pilipinas sa sulod sang isa ka dekada ini matapos magdaog sa kaso kontra China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands sang tuig 2016. Ginhimo ni Teodoro ang pahayag sang nagbisita siya sa mga residente sang Pag-asa Island, lakip sang Kalayaan Island Group, dungan sa pagsaulog sang ikapulo nga anibersaryo sang arbitral ruling. Sa amo nga pagbisita, nagpalabot man si Teodoro sa mga magagmay nga regalo para sa mga taga-isla. Suno man sa iya, padayon ang mga tikang sang gobyerno, agod mahatag ang mga kinanglanon sa mga residente, kag handom man sini nga magdako pa ang populasyon sa Pag-asa, agod mangin mas maayong ila pagpangabuhi. Apang, bisan pa madamo na sang kadalagan, nagpanumdum si Teodoro na dapat magdoble kayod ang mga Pilipino, bangod madasig man ang tikang sang piyak na nasyon sa pag-agaw sang teritoryo. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Raylin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi lang para sa Pilipino, AFP Chief General Browner may mensahe sa mga dumuluong may plano mag-angkon sang West Philippine Sea. Detalye sang balita, WVSU intern Raylin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghatag sang mensahe si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para sa ikapulo nga anibersaryo sang 2016 South China Sea Arbitral Ruling sini nga adlaw. Suno sa hepe sang militar, hindi lang para sa mga Pilipino ang iya mensahe, kag ini nagadirekta man sa mga dumuluong, ilabi na gid ang may gusto mag-angkon sa mga teritoryo sa sulod sang West Philippine Sea.
Napulo ka tuig matapos ang Pilipinas naka-score sang isa ka talalupang doon nga legal na kadalagan batok sa China. Ang National Maritime Council nagsiling nga ang 2016 South China Sea Arbitral Ruling nagapabilin nga pinakamabakod nga legal na pundasyon sang pungsod para sa pagdepensa sang iya mga kinamatarong sa West Philippine Sea. Samtang ginahinyo sini ang padayon nga pagsunod sa international na kasuguan sa tunga sang nagapadayon nga tensyon sa ginabaisan nga mga tubig. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magkapasakas ang kasong tatlo kasibilyan batok sa Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group personnel may kantanan sa operasyon nila sa Molo Police Station. Suno kay Colonel Kim Legada, Chief sang RIDMD6, grave threat, grave coercion kag violation of domicile. Ang mga kasong ipasaka batok sa PNP ay may kalakip namang katapos ng Special Action Force nga nag-upod sa operasyon. Magaserbi nga tagreklamo ang isa ka punong barangay tag Isang Tiangge nga nahamtang sa likod sa Molo Police Station isa ka katapos ang media. Ang mga nasambit nga individual ang yara man sa istasyon sang natabong operasyon kasunod sang pagpangita sa dismissed police officer nga may warrant of arrest. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinay tennis star Alex Ayala pagapasidunggan sa Malacanang nga panguna ni PBBM. Detalya sang balita WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginapaabot nga bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Ayala. Mangin kabahin ang Pinay tennis superstar sa ginorganisa nga homecoming reception nga pangunahan mismo sang presidente subong nga gabi alas 6:30 sa Malacanang. Nangin isa sa pinakadako nga kadalagan sa karera ni Ayala ang iya pagdaog kontra kay Polish tennis superstar Iga Natalia Igaziantep sang Hulyo 4. Si Igaziantep ang world number 1 sa women's singles, rason nga ginakabig nga dako nga milestone ang pagkadaog sang Pinay atleta. Apang matapos ang iya pagdaog, napaslawan si Ayala sa iya hampang kontra sa Italian tennis player nga si Jasmine Polini sang Hulyo 6 nga nagaresulta sa pagtapos ang iya kampanya sa Wimbledon. Ginsiling ni Presidente Marcos Jr. nga magaserbe nga inspirasyon si Ayala sa kabataan. Suno pa sa iya, nagapasalig siya nga padayon nga ipakita sang gobyerno ang suporta sa mga atleta nga nagadala sang bandera sang Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga outstanding barangay tanod kag lupong taga-pamayapa sa Iloilo City, Ginpadungan. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpadunggan ang mga tagdaog sa Search for Outstanding Barangay Tanod o kon SOBT kag lupong taga-pamayapa Incentives Awards o kon LTIA sa Iloilo City sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG Lunes, Hulyo 13. Ginpangunahan ni DILG Iloilo City Director Oscar Lim Jr. kag Iloilo City Mayor Raisa Treñasio ang pagpadungog. Ginkilala nga tagdaog sang LTIA ang Barangay Guzman, Sena, Mandurriao nga mangintiglawas ang syudad sa national level. Kampiyon naman si Robert Bongaitan sang Barangay San Juan Molo sa SOBT individual category kag mag-advance sa regional evaluation. Daog naman sa SOBT group category ang Barangay Airport Mandurriao kag magatiglawas sa Iloilo City sa regional competition samtang ang Barangay Santo Niño Sur Arevalo ginkilala nga first runner-up. Ginpanginbulahan ni Mayor Treñasio ang mga tagdaog kang nagpasalig sang padayon nga suporta sang syudad sa pagpabasog sang Barangay Peace and Public Safety pinaagi sa capacity building lakip ang nagapadayon nga emergency response training. Ang SOBT kag LTIA ginakilala ang mga exemplary barangay peacekeeper kag lupon sa ila kontribusyon sa peace, order kag community-based dispute resolution. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 256 ka mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo nagsuspende sa face-to-face classes mode sa malayong at tiyempo dala sang habagat nga ginpabaskog sang Bagyo Inday. Detalye sang balita, Marian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May 256 ka mga bulutuan sa Schools Division Office of Iloilo ang nagsuspende sang in-person classes Lunes, Hulyo 13 bangod sa malaing at tiyempo dala sang Southwest Monsoon kon habagat nga gipabaskog sang Bagyo Inday.
Sandig sa datos ng Department of Education Region 6 sa 8 nga SDO sa Rehiyon 6, ang SDO Iloilo lang ang may suspensyon sang in-person classes. Bangod sini, masobra sa 94,000 ka learner ang apektado sa suspensyon sang in-person classes. Samtang may 4 ka buyutuan ang gingamit bilang evacuation center para sa mga apektado nga pamilya sang malain nga tiyempo. Lakip diri ang Lagdo Elementary School nga nahamtang sa Sibalom North Antique, Banosing Sardenia Elementary School sa San Jose Antique, Tobesa Marcalinas Elementary School sa Hamtik North Antique, kag Napnapan Elementary School sa Tigbangan, Iloilo. Gimpahayag ni Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sang DepEd Region 6, nga nakapauli na ang mga temporaryo nagtinir sa mga bulutuhan sa Antique. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginpadunggan sang Iloilo Provincial Government ang mga national awardee sa lin sa probinsya sa giniwat nga 51st Gawad Saka sa Department of Agriculture. Nahibaluan nga ginkilala bilang Outstanding High Value Crops Farmer Achiever sa vegetables si Engineer Ed Roderick Canuto sang Badyangan, samtang ang Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council sang Ahoy naman ang ginpadunggan nga Outstanding M-Farm C. Ginasaulog sa Gawad Saka Awards ang kapisan kag dedikasyon sa mga mangunguma, mangisda, asosasyon kag mga institusyon sa pagduso sang agri-fishery program sa pungsod mismo. Si Governor Arthur Defensor Jr., kaupusan tay Provincial Administrator Ulbanias kag 4th District Board Member Rolando Distura ang nagtamyaw sa mga Ilonggo winners sa paghatag dungog sa probinsya sang Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, probinsya sang Iloilo may 4 na ka LGU nga accredited PhilHealth gamot primary care facilities. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas Report. May 4 ka lokal nga panguluhan sa probinsya sang Iloilo nga accredited PhilHealth guaranteed and accessible medications for outpatient treatment o kung gamot primary care facilities. Gimpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, Provincial Health Officer sang Iloilo, nga lakip sa mga accredited nga gamot providers sang LGU sang Sara, Oton, Concepcion kag Pasig City. Tugang pa ni Dr. Quinion nga sa mga PhilHealth members sa 4 ka LGU, kinahanglan lang magbisita sa local government-run primary care center nga mga accredited yaman na kalusugan program o yakap clinics, magpakonsulta sa doktor, antes maka-avail sang libre nga bulong sa gamot primary care facilities. Covers ng PhilHealth gamot ang 75 nga mga bulong para sa infections, asthma, diabetes, hypertension kag heart conditions. Kada tuig, sara maka-avail ang PhilHealth members ng 20,000 pesos nga bilis ang bulong. Magluwas sa LGU-based nga gamot primary care facilities, gimpahayag ni Dr. Quinion nga may pribado man nga gamot providers sa probinsya. Imbitar ko gid ang tanan naton nga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Kung may magpa-membro na sa PhilHealth, kag kung member ka na sa PhilHealth, kadto sa imo nga primary care facility nga malapit sa imo lugar, no, kung diin ka naga-star para hapos ang access no sa mga check-up, sa bulong, sa screening, no, kaya mo ginaaton nga gusto nga matabo nga ang aton nga serbisyo sa aton nga pumuluyo, no, nga nagakinahanglan sang bulig sa health, ma-provide kid, no. So ginpalapit na ang ini nga mga gamot facility sa inyo, mga ang aton nga mga yakap facility, ginapalapit na sa inyo, ginapa-better na gid ang mga services sa aton nga mga rural health units o primary care facilities. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni Dr. Quinion. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginanunsyo sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang deactivation sa Emergency Operations Center kagang pagpanawag sang alert status alin sa Anay Blue Alert padulong sa White Alert status. Ini kasunod sa pagwa sang Bagyo Inday sa Philippine Area of Responsibility. Sa piyek sang pagpanawag sang alert status ng probinsya, ginapanggabay gyapon ng mga ahensya ka opisina nga miyembro sang PDRRMC nga magpabilin nga mabinantayon ipaday ng pagmonitor sang lakat sang panahon kagilayon nga i-report ang incident. Radyo Pilipinas News. Presidente Marcos Jr. gimantuan ng DPWH sa pagpatuman sang technical assessment sa Culiot Bridge. Detalye sang balita, WVSU intern Frenchie. Radyo Pilipinas Report.
Ginmanduan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways nga magsugod sang pagpatuman sang technical assessment sa Kuliyat Bridge 2 sa Congressional Avenue, Quezon City matapos ang sunog nga natabo sa idalom sang tulay sang Sabado sang gabi. Suno kay Public Works Secretary Vince Dizon, matapos ang ginpatigayon nga cleaning operations upod sa Quezon City Government, magahimo anay sang temporaryo nga repairs ang DPWH sa bahin sang tulay nga nag-umbok ang asfalto. Padayon nga ginahimo sang technical team ang mas lapad nga rehabilitasyon agod masiguro nga luwas kag masaligan na pag-agi sang mga motorista sa nasambit nga tulay. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Freshy Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd Schools Division Office of Antique nagiwat sang refresher course sa mga security guard kag watchmen sa mga blutuan sa probinsya. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sa labing-una nga refresher course para sa masobra isa kagatos nga mga security guard kag watchmen ang Department of Education Schools Division Office of Antique. Tinutuyo sang inisyatibo nga pabasgon pa ang kalinong, seguridad kag katawhay sa tanan nga bulatuan sa DepEd sa bug-os nga Antique. Pinaagi sa refresher course na dungangan sa mga bago nga ihibalo kag mga ikasarang sa mga protokol sa kaluwasan sa eskwelahan ang mga security guard kag watchmen, lakip man ang pagsabat sa emerhensya, paano maghiwat sang random check sa bag kag pagpakig-upod sa komunidad. Ginpangunahan ni Schools Division Superintendent Dr. Ernesto F. Cervelon Jr. ang kahiwatan nga partnership sa Antique Police Provincial Office, League of Barangay Captains, LGU, Learners' Right and Protection Office sa Region kag Division Offices, kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office nagiwat sang child-friendly space kag women-friendly space activity sa mga displays nga kabataan kag kababaihan sa Barbasa Antique nga naapektuhan sang bagyo. Detalye sa balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 pinaagi sa Quick Response Team sang Child-Friendly Space o kon CFS kag Women-Friendly Space o kon WFS activities sa mga displays nga kabataan kag kababaihan sa Barbasa Antique nga nagatinir sa evacuation center bangod sa epekto sang Bagyo Inday. Lakip sa CFS activities nga ginhiwat ang structured games, art activities kag guided interactions nga nagatuyo nga pasanyugon ang emosyonal nga kaayuhan kag pagkamalig-on sang mga bata. Samtang ang aktibidad sa WFS nagtanyag sa mga nadulaan sa puluyan nga kababaihan sang isa ka luwas kag nagasakdag nga palibot kung sa diin sarang nga makapartisipar sila sa psychosocial support sessions, makapakigbahin sa makahulugan nga mga paghinunanon kag maka-access ng impormasyon sa mga serbisyo kag mga mekanismo sa pag-amli. Ang CFS kag WFS kabahin sang disaster response operations sang DSWD kag direktiba nanday Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag DSWD Secretary Rex Gatchalian nga amligan ang kabataan, kababaihan kag pamilya sa tion sang krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Walo ka volcanic earthquake ang nabalag sa bulkan Kanlaon sa Bakiligan nga 24 oras sandig sa datos nga ginpagwa Lunes, Hulyo 13 samtang Supre naging pagwa naman sa bulkan sa Hulyo 12 yara sa 741 katonelada. Nagapabilin sa alert level tong bulkan na Kanlaon sa Negros Island region sa piyasang moderately explosive eruption sini sang Hulyo 9. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:32 sa hapon. Kagamito manatipon nga balita sang PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Hulyo 13, tuig ang 2026 presidential para sa broadcast. Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.